Napakainit naman na talaga at napakasarap kumain at uminom ng malalamig na pagkain at inumin. Saktong-sakto may dalang hinog na saging na saba ang tatay ko mula sa tanim niya sa tanay. Kaya naisipan kong gumawa ng saging con yelo. Pero hindi lang ito basta saging con yelo dahil gagawa tayo ng espesyal na saging con yelo na may custard milk. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. Sa recipe na ito ay kakailanganin natin ng saging na saba at 8 piraso nga lang pala ito. At sakto na rin yung pagkakahinog nito para sa gagawin nating saging con yelo. Hiwain lang natin ito. Nasa sa inyo na kung anong klaseng hiwa yung gagawin ninyo. Pero ako ganitong hiwa yung ginawa ko, pabilog. At sa paggawa ng saging con yelo nga ay kakailanganin natin dito ng minatamis na saging. So ang una ko ngang ginawa dito ay nilaga ko yung saging na saba at nung malambot na nga ay naglagay na ako dito ng 1/2 cup ng brown sugar. Haluin lang natin ito at lutuin pa ng mga 5 minuto hanggang sa lumapot na yung sauce mismo or yung minatamis na saging. Then maglagay tayo dito ng 1 teaspoon ng vanilla. Next nating lulutuin dito ay yung sago. Pwede naman na bumili na lang kayo ng luto na sa palengke pero mas feel ko kasi or mas bet ko na magluto na lang ng sago. Binili ko pala ito sa supermarket at may instruction po sa likod yan kung paano ito lutuin. After ko ngang maluto yung sago, gagawin naman natin itong minatamis na sago. Sa isang kasirola, pagsamahin lang natin dito yung 1/2 cup ng brown sugar at yung sago na niluto natin kanina. Haluin lang natin ito hanggang sa maluto yung asukal at mag-caramelize na dito sa sago. Then maglagay tayo ng 1 teaspoon ng vanilla. At once okay na nga yung ating minatamis na sago at minatamis na saging, gagawa naman tayo dito ng custard milk. Kakailanganin natin dito ng 4 pieces ng egg yolk, 1 lata ng condensed milk, 2 lata ng evaporated milk at 2 teaspoon ng vanilla. Haluin natin ito, then maglagay tayo ng konting food coloring para mas maganda yung kulay ng ating custard milk. Sa pagluluto naman ito ay dapat tuloy-tuloy lang tayo sa paghalo at hindi ito kailangan pang pakuluin. Pag napansin ninyo na malapit ng kumulo, yung medyo umuusok na ay okay na po yan, ahunin na natin sa kalan. Sinala ko rin pala ito ng 2 beses bago ko isalang sa kalan para masigurado na walang buo-buo yung magagawa natin o maluluto nating custard milk. At once okay na nga lahat ng mga ingredients na kakailanganin natin sa paggawa ng banana con yelo, pwede na natin itong gawin. At nasa sa inyo na po kung paanong style yung gagawin ninyong banana con yelo. Pero ako, naglagay ako ng saging at sago sa baso, then nilagyan ko ng ice. Naglagay uli ako ng saging at sago bago ako naglagay dito ng custard milk. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo. Hello everyone! For today's video, gumawa naman ako ng napakasarap na banana con yelo. Pero itong ginawa natin ngayon ay hindi lang basta banana con yelo kasi pina-special natin yung gatas na nilalagay sa ibabaw niya. Gumawa tayo dito ng custard milk at yung custard milk na ginawa natin ay talaga naman napakasarap. Pwedeng-pwede rin pala yun gawin sa, pwedeng-pwede rin pala yun ilagay sa halo-halo. Sakto lang din yung tamis. Ang sarap.